Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chin Rodriguez from my Asgada channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon na to, tignan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Aries. So Aries, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanino naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mahagilap. So guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi nag-i-skip ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik liglig, nag-uumapaw na biyayang manumbalik sa inyo. So let's see what is the messages advice sa iyo ng ating angel spirit. So let's watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating maahagilap? Ito na, tunghayan na natin yan. Hagilapin natin ang iyong energy. So there's the King of Cups. Oh my God. There's something a mature person. Now, there's an emotional devoted person na may taong sumusuporta at gumagabay sa'yo dito. And of course, there is the Justice card with the Karma. Oh my God. Kumbaga may mga bagay o pangyayari sa buhay mo na parang magkakaroon na ng hustisya, no? Kumbaga may mga bagay sa nangyari sa isa nakaraan na maaari ng mabigyan ng kasagutan. The truth is revealed. And the Four of Pentacles, give and receiving something by the universe na maproteksyonan at pangalagaan mo kung ano man ang meron ka. There is something and the insecurity in the other side. So, and of course, on the other side, so there's a security. Something na kailangan mong pangalagaan at proteksyonan, no? Iwasan mo yung something, yung inggit, no? Yung inggit na kung ano man ang meron ka ngayon. No, may mga bagay kasi na hindi pa rin tayo kontento sa kung ano man na meron tayo. Minsan, kumbaga yung success ng iba, minsan gusto natin meron din tayo. Eventually, there's a lot of insecurities din talaga. Na may kanya-kanya tayo insecurities. Pero eventually, kailangan mo pangalagaan at proteksyonan, no, kung ano man ang mga bagay na meron ka. Pasalamatan at pahalagahan. There's something long-term security here na kailangan mong proteksyonan, no? Kasi minsan kapag hindi ka nakukontento sa kung ano man na meron ka, may mga bagay dyan na mawawala sa'yo. May mga bagay dyan na aalis sa'yo. Magiging mailap sa'yo kung ano man yung mga bagay na hinihingi mo. Kaya yung tinatawag, diba na, kumbaga, kapag hindi ka marunong magpahalaga sa kung ano man ang meron ka, hindi mo makikita ang kahalagahan na mangyayari sa isang salukuyan. Diba? Kung kasi maliit na bagay yan, hindi mo kayang pahalagaan. What more pa kaya kapag mas malaki na ang opportunities. Ganon. So, ibig sabihin nito, kung ano man yung mga bagay na meron ka, protektahan mo, pangalagaan mo, no? Pagyabungin mo, no? And because there is the Page of Swords na get more information. Marami ka pang bagay na dapat maunawaan at dapat malaman. Kailangan uhaw ka sa kaalaman, no? Kailangan na lahat ng bagay alamin mo, tuklasin mo, no? Kumbaga kilalanin mo. Additional messages. And of course, there is the judgment for a wake of call or inner calling, no? Paalala sa iyo ng ating divine or parang tinatawagan ka dito, you need to pay attention sa nangyayari sa iyo. Kasi minsan, kumbaga, may pinipilit kang isang bagay no? May mga bagay ka dito na hindi mo pinahalagahan, no? Parang inaano dito na kailangan mong kumbaga magising, no? Sa kahibangan, no? Sa kung ano man yung mga bagay na parang ina-assume mo. Additional messages. And of course, there's the Six of Wands for a victory is yours. Na magtatagumpay ka, yes, of course. Now, there's a success driven. And of course, there's something achievement na matatamo mo. No? Kailangan mo magkaroon ng kumpiyansa sa sarili mo at magkakaroon ka ng kapayapaan dito. The King of Cups represent the Knight of Swords. So, there's a success driven. No? Kumbaga, itong tao na to ay napaka-supportive sa'yo. Itong tao na to, napakahalaga ka sa kanya. Kaya yung sinasabi dito, kumbaga kung hindi mo siya papahalagahan at hindi mo siya puproteksyon at hindi mo siya aalagaan, mawawala sa iyo yung mga bagay
na kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. No? Kumbaga yung sinasabi dito kanina, kung hindi mo pangangalagaan kung sino at kung ano ang meron ka ngayon, maaring mawala at maglaho. Ito yung sinasabi, bibilis ang takbo ng eksena. No? Bibilis ang takbo ng eksena dito, kaya hanggang sa ngayon pa lang, kung kapit-kapit at hawak-hawak mo na tong tao na to, kapag hindi mo siya pinangalaga at pinoprotektahan, maaari siyang mawala at maglaho. No, so there's a justice for a karma for a three of wands. So waiting for a slot, waiting for a ship, no? Kumbaga naghihintay na lang to ng timing. Kung hindi mo susolusyonan at hindi mo to papalaguin at papalawakin, maaari talagang mangyari ay magkaroon ng consequences, 'di ba? Kumbaga sinasabi dito, you have a decision. Kumbaga nasa sayo yan kung ano yung gagawin mong actions. There's a waiting for a result. And there's a new horizons and the foresight. So, may mga pasilip sa'yo na mga messages or mensahe or parang a clue. No? May mga clues na nangyayari sa'yo ngayon na you need to pay attention. The Queen of Wands is a confidence. No? Kailangan kumbaga lakasan mo ang loob mo at maging passionate ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka ngayon. No? Kumbaga maging secure ka dapat to sa kung ano man ang meron ka ngayon. The Page of Swords represent the Queen of Swords, the vigor for sure, no? Kumbaga tignan mo yung sarili mo 5 years, 10 years from now, kung kasama po pa siya kung in the near future itong tao na to, or may mga bagay dito na kailangan mong i-clear yung boundaries mo, at may mga bagay na kailangan patas ka, no? At may mga bagay dito kailangan maging totoo ka. So let's see what is a judgment. Ito na yung babala or paalala, the Knight of Wands, slow and steady. No, wag masyadong maging mapusok, magmadali, no? Kasi the more na magmamadali, magkakamali, no? Kaya sinasabi sa dito, dahan-dahan. The more na nilalasap mo yung karanasan mo ngayon, the more na malalasap mo ang tagumpay mo, no? Sa hinaharap. The Six of Wands represent the Emperor. Be mature enough and being grounded. Ang mga matured person and request, yung mga taong alam yung success or yung mga successful na tao, yun yung mga taong tahimik at may disiplina, no? At kaya mag-focus sa kung ano man ang meron sila, no? Kumbaga there's a stability and control, no? And there's a respect. So let's see what is the King of Cups and the Knight of Swords. And because represent the lover. So see, kumbaga, this is the divine love. There's a deep soul connection. So, ibig sabihin talaga, may connected talaga kayo sa isa't isa na magkakaroon kayo ng long-term investment and long-term relationship, no? So there's something on a higher level commitment, rather. Maaring kumbaga, ikasal kayo, magsama kayo for longest time, for a whole time, for lifetime, no? Kumbaga, maaaring mangyari yon. So, nasa sa'yo na yan kung pangangalaga at puproteksyonan mo. The Justice and the Three of Wands represent, okay, reverse daw. So, there is something in fear of change, no? Kumbaga, may something na, may paalala dito na, kumbaga, dahil sa takot, no, na maaaring magbago dito, maaaring, para ito yung hudyat na para, or signs na para you need to pay attention. Na kaya, kung ngayon na, kumbaga mangyayari na parang magiging kumbaga, mahinahon, no, sa kung ano man ang meron ka ngayon, pinapangalagaan mo na, kumbaga nagkaroon ka na ng bagong perspective or new ideas na hindi mo pala kaya tong tao na tumawala sa buhay. Magkakaroon ng ganun signs. So, let's see what is the Four of Pentacles. And of course, the Queen of Wands represent the Hierophant. So, there's a lesson learned, so something education. Kumbaga, marami ka na napagtagumpayan, marami ka nang natutunan, marami ka nang maling na nagawa, at marami ka nang nasaktan, marami ka nang part na napunta sa down part, no? Parang, kumbaga, marami ka na sakripisyo. So, itong edukasyon na to, itong kaalaman na to, itong mga bagay na naranasan mo, ay babaunin mo, or parang, kumbaga, magsisilbing knowledge mo, nang sa ganon, hindi na muling mangyari, no? Yung ikot ng kapalaran mo. The Queen of Sword, the Page of Sword, it was the Queen of Sword, represent the Ace of Sword, the Ace of Wands, represent a new project, a new plan. So, magkakaroon ka ng bagong bukas, opportunities, new beginning here, at magbibigay ito sa iyo ng mga bagong eksena. No, parang kumbaga dahil sa nangyari, dahil dito sa kumbaga natutunan mo, no? Kumbaga naliwanagan ka
na kasama talaga siya sa mga bagong plano mo na dadalhin sa buhay mo. No, okay, the Judgment request the Knight of Wands represent the Ten of Cups, happiness. No, at the end of the time magiging masaya ka dito. Magiging maligaya ka kasi alam mo yung pinaka successful part, yun yung taong nakasama mo yung mga panahon na wala ka hanggang nagkaroon ka. Ganon, kumbaga kasama mo siya up and downs at yung mga bagay na kumbaga yung mga pangit at ayaw niya sa iyo ay minahal niya. No? Minahal ka niya bilang ikaw. Ang galing. Kumbaga nagkaroon dito na something realization about sa love life. And of course, pinakita talaga dito na something, there's a family and love and support. No? Talagang inalign ka talaga na there's a possible na love can exist. So let's see what is the Six of Wands because the Emperor. What is the Six of Wands because the Emperor represent the Page of Cups? So something healing, no? Magkakaroon ka na ng healing dito. And of course something supportive and in the flow, no? Dadaloy ng takbo ng eksena dito, parang binigyan ka ng kaliwanagan sa lahat na nangyayari sa isa kasalukuyan, no? Kumbaga kinlaro lahat na kumbaga kung magiging successful ka, hindi ka rin magiging masaya kung may mga bagay na nabitawan ka sa nakaraan mo. So let's see what is additional messages about sa outcome. So there's a Three of Swords by recovery. Makaka-recover ka na, no? Makaka-recover ka na sa mga bagong eksena. There's a something new outlook and new options, no? There's a something clarity and awareness. So talagang pinakita sa iyo dito na parang pinaalala, no? Pinaalala sa iyo yung mga bagay na kailangan mong matanggap at may mga bagay na makukuha ka at the end of the time. Na kumbaga mas pinili mong maging masaya, no? Mas pinili mong maging maligaya at tanggapin ko ano man yung mga bagay na opportunity na darating sa'yo, na kumbaga nilinis mo, no? At talagang inalis mo yung sarili mo sa parang greedy na sitwasyon. So, let's see what is additional messages about sa career. About sa career, there's an Eight of Swords, no? Sa career mo, napapalibutan ka ng toxicities, napapalibutan ka ng negativities, you're feeling entrapment. And of course, there's an Ace of Swords, pero bibigyang linaw yan, no? Bibigyang kasagutan at magkakaroon ka ng bagong ideas and new insights and success, and there's a mental clarity and new fresh, no? Ideas. So, magbabaguhin dito lahat ng mga bagay na nakasanayan mo. Kumbaga, may mga bagay dyan na aayusin sa'yo. Nasa kaisipan mo, there's a something unified love and partnership. So, there's a mutual attraction na maaring pagdating sa karir mo, connected din sa'yo ang love life. Additional messages about sa love life. So, there's the Eight of Pentacles. So, there's a focus. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo, or either kasosyo o kasama mo sa buhay ito talaga tong person na to. And the Sun card is here na nag-represent the ultimate happiness, no? Ito na talaga yung yung success na tinatawag, yung kaligayahan na nag-uumapaw, no? Talagang matatamo mo siya. Kumaga hindi nakasusukat sa pera, hindi nasusukat sa magandang sasakyan, sa karangyaan ng kaligayahan. Talagang there's something ultimate happiness with that hard work and being dedicated and of course focus pagdating sa relationship and of course career. Okay, let's see what is additional messages about sa health. So there's a Ten of Wands. So there's a burden. Marami ka mang naranasan sakit at kirot, no? Pagdating sa third party, no? Pagdating sa family related. Kaya siguro nagkaroon ng struggling dito dahil sa toxic family. Okay, so maaaring kumbaga there's a toxic family na maaaring kumbaga ngayon inaayos nyo na. There's a something collaboration, no? Kumbaga there's a circle of support, no? Maaaring sinusuportahan na rin kayo na other side, no? And of course there's a something extra responsibilities, no? Kumbaga marami man parang nag-burn out sa'yo dito, burning out dahil sa mga pagod at sakripisyo, struggles talaga tong kumbaga dahil parang pasan yung daigdig, parang kung tawagin ganun, dahil dyan nagkaroon ka ng stress, depression, kasi parang hindi pa rin nakalaya yung partner mo or ikaw dun sa obligations or responsibility ng family. So eventually, kumbaga unti-unti na matatanggap na magkakaroon kayo ng malinaw, no, na pagsasama. So let's see what is Yin and Yang Oracle card. For Yin and Yang Oracle card, represent what? For magical fairy messages. So there's a birthday. So maaring masagot daw yan in the birthday season.
no? Ng person mo, it's either person mo, o maaaring nasagot na yan. There's a debt paid off. So, the old weight and habit of debt is lifting for you in your life. So, yung mga bigat daw na bigat ng nararamdaman mo, o yung mga bigat ng mga pasanin, o yung mga nangyari sa isa nakaraan na kailangan mo na bitawan. The yin and yang oracle card represent what? For yin and yang oracle card, there's a chemistry, no? Talagang may something kayong passion kayo sa isa't isa. Mahal nyo sa talaga, no matter what. And there's a shadow side, there's a the moon card, no? May part pa rin na para mag-emote ka, magdadrama ka, pero eventually parang sino-surrender mo. See, I told you, there's a toxicities. See? There's a something pattern and there's a bound. Talaga, there's a something, a family ako dito na there's a toxic family here na nasisense ko. Alicia messages. And there is attractions, no? Pero attracted kayo sa isa't isa. Talaga mahal niyo isa't isa. May mga pinagdadaanan kayo sa family niyo, both sides. Pero eventually, maayos niyo yan at the end of the time. Pero marami kayo pinagdaanan, grabe ha. What is the synchronicities? And there's a faith, no? Para susubukan ng pananampalataya at tiwala mo. There's a friends na maaaring mas bata sa'yo yung person mo o bata yung person mo sa'yo. And there's a journey na talagang tatahakin nyo talaga yung landasin na yan. Kailangan nyo maranasan yan. Ang lahat ng mga pagsubok na yan. So, let's see what is Archangel Michael messages. Archangel Michael messages for you. And there's a self-respect. No? Kailangan mo respetuhin din yung sarili mo. And there's a new beginning and fresh start. So, magkakaroon ka ng bagong bukas at bagong simula. And there is right about your thought and feelings. No? Tama yung nararamdaman mo. Tama yung iniisip mo. So, let's see what is the romance angels. And there's a chemistry, double clarification. May chemistry talaga kasi sa isa. And there's a heart-to-heart conversation. Talagang, diba, dahil sa nangyari, no, talagang mas namukad ka na nagwagi pa rin yung pag-ibig nyo sa isa't isa. No? So, let's see what is the chakra messages. And there's a perfections, no? Kumbaga, parang gusto niya kasi ma-settle down na lahat ng eksena. Kumbaga gusto niyo lahat okay na, naka-organize na. And there's a faith. Talaga there's a faith, guys, ha. Talagang may pananampalataya. There's a something spiritual journey sa inyong dalawa, no, ng iyong person. Talagang hiniling nyo no, yung isa't isa. Hiniling nyo hiningi nyo. So let's see what is the energy. The energy represents the financial constraint, no? Nakakaranas man kayo na financial crisis ngayon, pero nakaka-recover naman, I think so. No, and there is the community, no? Told you. There's something, a third party here, with the family talaga. And there's a man holding a coin. So, some of you guys, no? Kumbaga, kung ikaw ay lalaki, ikaw ay may hawak ng finances. Or, if you are a woman, baka person may hawak ng finances. So, let's see what is the Monsology. You are good enough, no? You are good enough. Nasapat ka na daw. Additional messages. And there's the energy is gaining momentum, no? Kumbaga, itong bagay na to ay hindi mo makakalimutan. Tatatakto talaga sa iyo. And there's a look at the bigger picture, no? Tingnan mo yung sarili mo, tingnan mo yung relasyon nyo. 5 years, 10 years from now, kung ano yung magiging development transformation. So, let's see what is the angel's answer. There's a peaceful resolution. Magkakaroon ka na kapayapaang solusyon dito. And there's a get more information. Basta kailangan kumuha ka ng mga impormasyon, no? Na makakatulong sa'yo. And there's a the situation will improve, no? Itong sitwasyon na to ay unti-unti na magbabago. No? Hindi na katulad dati. So, let's see what is the angel's messages. And there's a past overallowance by ancestor support, no? Sinusuportahan ka ng mga mahal mo sa buhay na yumao. No, and there's a white enlightenment. Bibigyan linaw. Bibigyan ka ayusan, kaliwanagan, lahat ng mga nangyari sa iyo. There's a love. Love can exist talaga, guys. And there's a winning moon by self-inventory. Love yourself. So, let's see what is additional messages. And there's a forgiveness, no? Yung pagpapatawad, no? Yun yung makakapagpagaang sa'yo. Hindi para sa sarili mo, hindi para sa kanila, para sa sarili mo. And there's a change. Kailangan mo nang baguhin o kailangan na mabago ang takbo ng eksena. And there's a discipline. Kailangan mo rin ng disiplina sa sarili mo. Know how to protect your power and how to protect your life.
So, let's see what is additional messages. So, there's a justice, si karma. Talaga may hustisya. No, kasi talagang yung love nyo kasi is pure. And there's a study. No, marami ka pang dapat matutunan pagdating sa relationship. Talagang pagdadaanan mo siya na magbibigay kaliwanagan talaga sa'yo. Additional messages for angel spirit. So there's a hirate by longing for home, homesick for the star. Marami ka mang hiniling, no? Maaring unti-unti na maisakatuparan yan. And there's a messenger. Maraming mensahe sa iyong ihahatid ang ating mga gabay. Kaya makinig ka, no? Makinig at pagmasdan. Archangel Raphael messages. Represent what? And there's a detoxification, no? Paglilinis, no, sa katawan mo. Kumbaga parang may aalisin ka toxin sa katawan, even sa family or something sa paligid mo. No, kailangan mo makapakawalan yung mga dumi or nagsisilbing anay sa hanay mo. So let's see what is the Jesus loving quotes. Okay. So wala ako ng ito na lang. If you have faith as a grain of mustard seed, you shall say unto the mountain, remove hence to the yonder place and shall be removed. So see, kung naniniwala at nagtitiwala ka sa Panginoon, no? Kung ano yung mga bagay na itinanim mo, siyang aanihin mo. May mga bagay tayong tinatanim pero hindi siya nagyayabong. Ibig sabihin, may mga bagay na hindi ka naaangkop dun sa lugar na yon o sa sitwasyon na yon. Bagkos ililipat ka ng ating Panginoon sa mga bagay na alam niya kung saan ka papagyabungin, kung saan ka papalakasin, at kung saan ka lalago at magiging mabuti at magiging maganda ang eksena mo. So let's see what is the angel's number. Represent what? For angel's number, represent what? 11-11-4, wish coming true. So dito na ang pagtupad sa mga pangarap mo. You're in the for a lucky break. It may come to the happy news, experience and new opportunities or exciting acquaintance. You will find yourself in the right place and the right time, if not a coincidence but a gift from the fate. So see, ito na yung regalo dahil sa pananampalataya at tiwala mo, dahil sa pananalig mo na may mga taong inilaan talaga sa iyo ang Panginoon. May mga bagay na tatanggapin mo, ano man yung sugat, no, ano man yung pilat ng nakaraan ay bagkos tatanggapin mo yung mga bagay na yon dahil sa karanasan, sakit ng nakaraan, ano man yung mga bagay na pinagdaanan mo ay hihilom din at lilipas din yan. At may mga bagay dyan kumbaga patunay sa'yo, no, na sa mga pinagdaanan nyo, no, hindi nasusukat ang mga pagkakamali, bagkos nasusukat ang totoong nararamdaman at pagmamahal niyo sa isa't isa. So let's see what is the messages of life. Kaya may pagtupad sa mga pangarap, ha, kaya kumapit ka lang dahil sa pananampalataya at paniniwala at pananalig niyo sa poong may kapal, talagang pagbibigkising kayo, no, ng kapalaran. So there's a wake up for I welcome. So sinasabi dito, guys, I welcome life as it presents itself to me. Today, I take each step on my path to fulfill with a good faith. I swim easily to the flow of life. I embrace all experiences that universe bestows on me. Even those that may prove challenging, I know all will fall into place for my greater good. So, alam mo na talagang ibibigay sa iyo yung mga bagay na para sa iyo talaga, no? Talagang ito nga yung sinasabi na kung talagang para sa iyo, no? Kung hindi para sa iyo, iaalis yan ng Panginoon. So guys, this is a weekly gabay for the month of June 3 hanggang June 9 for the sign of Aries. So Aries, maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain kayo na just at may kapal siksik liglig na guumapaw na biyayang manubalik sa inyo. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!